Hi mga besh! Good evening! Yes, long time no see, long time no video, and whatsoever. Siguro natataka ka bakit kinaka-lip tint ako at nakakilay. Dahil kagagaling lang namin sa Mega Mall. Ngayon, samahan niyo akong mag hot chocolate and bread. Kakakain lang namin o kakadinner lang din namin sa labas. Gusto ko lang magtinapay ngayon, tsaka bread. Actually, di siya dinner eh. Parang late merienda na. So, kakarating lang namin, 10 o'clock na. So, hindi na kami mag-arise. Si Erin din, hindi na rin nagkakain, gubusog na rin. Si Jowa naman, aking husband, is pauwi pa lang galing work. So, galing kami Mega Mall, dahil paggawa kami ng salamin niya ni aking baget, si Erin. So, ito na nga. Ano bang reason bakit ako nag-video ulit? Siyempre, makikisabay tayo sa trending ngayon sa mga nangyari sa last night na PBB collab. Yes, syempre, ang nag-final Big Four, si Asber, si Brecca, si Chares, at si Rawi. Actually, to be honest, in my opinion, pinanood ko talaga yung first day ng PBB collab or yung celebrity edition ng GMA and ABS-CBN from the start or from the beginning or first day pa lang ng PBB collab is pinanood ko na until the midnight yesterday. Based sa mga napanood ko talaga, ito yung PBB edition na talagang mararamdaman mo na family sila. At the same time, wala silang ka-issue-issue sa loob or doon sa group nila sa mga lumabas at sa natirang Big Four duo. Ang tingin ko na nagiging problema lang is yung mga fans. Siyempre kasi may kanya-kanya tayong mga manok or mga iniidolo. Pero anyway, gusto nila yon at bahala sila doon dahil siguro diskarte ng mga fans yon. Pero in my opinion lang, sa mga nangyari, oo, ako actually nagtaka ako or na-shock talaga ako nung nag-third place talaga si Chares. To be honest kasi talaga. Ang tingin ko kasi, ang feeling ko, second sila or big winner. Pero the third place, syempre nakaka-shock. Pero anyway, as near pa rin, yung last parang, yung naging big four na siya, sabi lang naman niya kasi is, mapapasama lang siya o mapasok lang siya sa big four. Parang winner na talaga siya nun. So syempre, plus na lang daw is yung pag manalo siya as big winner. Pero kung mapasok siya sa Big Four, as in, good na yun, may pambayad na nga daw siya ng utang. At saka, same din si Charlie at makakapatuloy pa rin sa pag-aaral niya, sa tuition fee niya. At makakatulong niya sa family niya. Anyway, the reason why kung bakit ako nag-video, kasi nga, ang daming nagulat o ang daming naiinis bakit nanalo si Brecca. Parang, hello, parang sa akin, in my opinion, deserve ng Brecca or ni Brent at ni Mika na mapasama or maging big winner. Actually, to be honest kung hindi si Chares ang mananalo, si Charlie or si ang magiging big winner, ang gusto ko si Brecca. Yes, as in talaga. Kagag mo tayo. Si Brecca talaga. Kaya yung mapapanood sa TikTok ko, sa post ko, talagang natawa ako nung naiwan si Rawi at si Brecca. Ang pinapanalangin ko na dahil hindi nakapasok na si Chares for big winner o sa top 2, sa si Brecca na lang. Si Brecca na lang pag-asa talaga namin nang magjowa. Kasi si Habi ko, gusto niya rin si Brecca. Kasi doon pa lang sa first day pa lang, as in, ang laki ng improvement ni Brent at ni Mika. As in talagang, yun pa lang sa episode nila nung nakakuha si Mika ng red flag, yung 2 points na red flag. As in, kung ako yun, kung ibang tao talaga yun, dadamdamin niya yung pagkakuha niya. Kasi feeling niya, hindi siya nagpapakita o hindi enough yung ipinapakita niya sa loob ng bayan ni Kuya. Pero, yun ang naging motivation ni Mika para at least mas ipakita sa housemate at the same time sa madlang viewers na nagpapakatotoo siya. Kasi yun totoo siya, yun yung si Brendan, ang laki din ng improvement din niya na naging open siya sa mga kasama niya, natuto siyang
itanggalin yung wall dun sa first day pa lang. Kasi, syempre, kasi sinabi niya rin yun na sa personality niya, hindi siya agad talaga nagtitiwala. So, ina-isolate niya yung sarili niya once alam niya mga emotion siya. Pero hindi yung ibig sabihin nga, at sabi niya na, hindi siya, hindi niya gusto yung grupo. Kumbaga, ayaw niya lang kasi pinapakita yung sariling emotion niya sa iba. May ganun tagang tao. Kaya nung pinanood ko talagang tuloy-tuloy ang PBB na collab, as in, malaki talaga ang improvement talaga ng Breka. Siyempre, sila yung mga naiwan din, sila AZ, si River, si Rob and Will. As in, deserve naman talaga sila. Pero siyempre, um, ganun talaga yung competition. May matatalo, may mananalo. Tsaka, sa mga nag-ano din na about si Chares, oo talaga, kung 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 boy to vote wise lang din, marami din talagang supporter si Charlie and Esnier. Pero ang labanan kasi dito girls, mga beshi, mga madlang viewers, is pera. 'Di ba? Kita na nyo naman talaga na talagang kailangan mong maglabas ng pondo para manalo yung manok mo. Eh nagkataon na malakas si Mika at si Brel at maraming susumusuportang mga influencer kay Mika. Doon pa lang sa mga napanood kong TikTok na si Doggy ba yun, di ba? Di ba? Talagang inaano niya habang nagla-live siya na talagang pinopromote niya si Mika, tutulungan niya, maglalabas siya ng pera. Tapos sila Zainab din, sila pa yung ibang mga influencer na sumusupport kay Mika. Pero, ano din, kumbaga move on na. As in, deserve ng Breka ang pagkapanalo nila sa PBB collab talaga. As in, deserve nila. Kumbaga, gusto ko yung sinabi ni Brent na kung puso yung gagamitin, walang imposible kay God. As in, pinatuloy talaga ng Breka na nang ibaba yung puso nila o yung pagmamahal nila. 'Di ba? Willing nga silang i-give up yung spot nila para kay Shokla, kay Shubi and kay Atik lang, 'di ba? Tapos nung lumabas si Dasby, si Dustin and Bianca, hinalay ng Breka, kila sa kanila na yung mapasama or makuha niya ng big winner, kasama sila doon sa pagkapanalo. As in, guys, support na lang tayo, guys. As in, etong batch talaga to, ang dami kong napanood na PBB na edition. Iba to, iba yung edition na to. Sobrang iba. Ramdam mo talaga yung family sila na mahal na mahal nila isa't isa. Pero, hopefully mga guys, stop na yung bashing. Tapos na move on na tayo. Deserve nila. Hindi ako naniniwala sa iba nagsasabi sa nagpo-post sa TikTok na hindi nila deserve. No! Deserve ng Bren and Mika yung spot na nakuha nila. Di ba? Deserve. Actually, kung sino man yung manalo sa apat na duo, deserve naman nila lahat. Pero nga lang talaga, kung ako titingin, syempre, deserve din. Kung sino yan, manalo si Rawi, deserve din. Kung manalo si Chares ng big winner, deserve them. Kung manalo si Asper, deserve din. As in, deserve ng apat na yon yung spot nila at deserve nila kung sino man manalo as big winner. Kaya, guys, nako, move on na tayo. Diba? Hot chocolate na to. Kaya ano tayo, happy na lang ha. Kasi yung pamilya nila, yung nabuo nila ng pagmamahal at pamilya sa loob ng bayan ko yan. Hopefully, tumagal more years. As in, sana hindi lang hanggang doon sa bahay na yon. Sana yung mga pangako niya sa isa't isa na hanggang sa paglabas, ang family sila, mahal na mahal nila isa't isa. Sana magtuloy-tuloy yun until tumanda sila. Mawala man sila sa showbiz or magstay sila sa showbiz. Sana yung friendship and family na nabuo nila, hopefully talagang tumagal. Okay?
Okay, ha? Stop na yung mga bashes sa TikTok, mga nababasa natin dyan. Ako, move on na. Good vibes lang tayo mga bashi, ha? Mga friendly, mga sisteret ko dyan, mga ka kachika dyan, okay? Bye for now. Thank you.